Sobrang sarap ng fruit salad na ginawa ko kahapon. Ayan, ilagay na natin sa case. Good morning! Dahil sa nag-grave po kami sa fruit salad, kaya naisipan ko gumawa ulit nito. Ito na nga po, nagpunta na ako sa supermarket para bumili ng mga ingredients. Nagpunta po muna ako dito sa dairy area. Una kong binili itong Philadelphia cream cheese. Then, yung fresh cream at yung Kraft cheese. Dito naman po tayo sa canned goods. Kinuha ko na po itong peach na color yellow. 2 cans yung kinuha kong yellow. And then, yung color white, isa lang. Then, yung pineapple, isa lang din. Then, kumuha na po ako nitong nata de coco, 2 pieces. Tapos, dito hinanap ko yung condensed milk. Kumuha na po ako ng 3 pirasong condensed milk. Yung Morinaga brand. Then, kumuha po ulit ako ng isa pang fresh cream kasi same brand lang din. Then, yung green grapes, 1 pack. Then, red grapes, 2 pack. 2 packs. Wala po akong nakitang magandang apple na lagi kong binibili. Kaya naisipan ko muna na umuwi na lang muna. Kasi marami-rami na rin yung pinamalengke ko. Medyo sumakit pa nga yung balikat ko sa pagbubuhat kanina. Kinabukasan, pumunta ulit ako sa mall para bumili ng apple. Pero nakita ko tong halaman na to at gusto ko sana bilihin. Wala na talaga yung apple na lagi kong ginagamit noon. Kaya chinry ko na lang din tong kinuha ko. Bago ako gumawa ng fruit salad, gusto ko muna maglinis ng bahay kasi sumasakit ang ulo ko kapag sobrang kalat. Doon po pala sa fresh cream, any brand naman po pwede nyo subukan. Pero yung pinakita ko kanina, subok ko na malinamnam. Sa dinami-dami na po nang nasubukan ko na brands, yun lang po talaga yung pinaka-the best. Yung condensed milk naman po kanina, 3 yung binili ko. Pero hindi ko naman po naubos lahat kasi ayoko din naman po ng masyadong matamis yung salad. Dati po kapag gumagawa ako ng fruit salad, nilalagyan ko ito ng strawberry. Nagkataon naman po ngayon na walang tinda kasi hindi naman niya season, di ba? Pero na-realize ko na mas maganda pala yung strawberry kasi mas magiging balance yung lasa ng salad. Kapag nilagyan natin ng strawberry, medyo magiging maasim yung kalalabasan ng salad. Sa mga gusto ng medyo maasim na salad, yan, pwede nyo siyang lagyan ng strawberry. Pero ako, dahil sa na-discover ko na mas maganda pala talaga na walang strawberry. So, mula ngayon, hindi ko na siya lalagyan. Dahil sa sobrang hilig namin sa fruit salad, madalas po talaga akong gumagawa nito. Kaya subukan na lahat ng products na pinakita ko sa inyo. Alam ko naman na meron din gusto mag-try ng Japan ingredients kasi struggle talaga sa iba yung pagbili ng Philippine ingredients dito sa Japan. Kaya sana magustuhan nyo yung mga pinakita ko sa inyo. Heto at buti na lang malapit na akong maglinis ng kwarto ng anak ko. Kasi sobrang kalat talaga kaya ito pinunasan ko na rin tong table para magsimula na. Hinugasan ko na itong mga prutas. Kinuha ko muna inuna ko munang hugasan itong mga ubas. Gusto ko kasi malinis mabuti, kaya inisa-isa ko talaga ng hugas. Siya nga pala kapag bibili kayo ng ubas, dapat yung seedless ha, yung pipiliin nyo. So, kasi kapag hindi seedless, talagang mahihirapan kayo sa paggagayat. Mas maganda na rin kung kapag nahugasan nyo na yung ubas, medyo dapat sana mas maganda kung patuyuin nyo muna siya. Kaso ko kasi wala nang time kaya ayan, dinrain ko na lang ng konti. Mahirap po talaga siyang hugasan kasi maliliit pero tsaga-tsaga lang po kasi syempre gusto nating makatikim ng masarap na salad, di ba? Isunod na natin tong apple. Yan, tinanggal ko na yung sticker. Tapos, sinugasan ko talaga din siyang mabuti. Tapos, pinunasan ko siya.
pagkatapos kong hugasan kasi para walang excess water yung salad natin kasi hindi siya magiging masarap kapag may mga tubig-tubig. Anyway, ito na, nilagay ko na siya sa table. Then, nilabas ko na din yung mga canned goods na nilagay ko dito sa ilalim ng cabinet. I-drain nyo na lang din yung sabaw. Hindi natin kailangan yung sabaw. Yun lang talagang laman yung kailangan natin. Itatapon ko din yung mamaya yung sabaw. Tapos, ayan. Nilagay ko na dito sa lagayan. Sinadya ko talagang pumili ng kulay white at saka yellow na peach kasi para colorful yung salad natin. Then, yung pineapple naman, kung gusto niyo ng maraming pineapple, okay lang din. Pero ako kasi, tansya-tansya lang. Sobrang tagal ko po talagang naggayat dyan. Inabot po talaga ako ng hating gabi. Kasi, pinino ko po talaga yung paggayat ng fruit salad natin. Kasi kapag hindi po maliliit yung gayat, parang hindi po ako nasasarapan kapag malaki yung gayat. Kung gusto niyo ng malaking gayat, okay lang din. Optional po talaga yung paggagayat ng fruit salad. Based lang din po kasi sa experience ko. Kasi noong naggayat ako ng medyo malaki yung gayat ko ng fruit salad, parang hindi po na-absorb mabuti ng fruits yung cream, yung fresh cream natin. So, sundan nyo na lang po yung video kung paano ko kinat yung mga prutas. At kung medyo naiinip po kayo, okay lang din po kahit i-skip nyo na lang. Kinuha ko na yung mga kailangan nating ilagay na cheese, and then yung cream cheese, and then yung fresh cream.
kung meron kayong gusto na brand ng cheese, okay lang din po. Pero ako ito kasi madali siyang gayatin kasi naka-slice na siya. At kagaya nga po na sinabi ko kanina, subok ko na yung lasa niya. Yan, pag sama-samahin lang natin, ilagay natin doon sa mga ginayat nating fruits. So, habang nagagawa ko ng fruit salad, nanonood ako ng anime. Sa mga mahilig sa anime, alam nyo na kung ano yung pinapanood ko. Diba? Anyway, malapit na rin ako matapos maggayat ng cheese dyan. So, ang susunod pong natin gagawin, kukuhanin ko na yung nata de coco. Yung nata de coco nga pala, tanggalin nyo din yung tubig hindi natin yung kailangan. So, ako nilagyan ko po ng nata de coco kasi para sa texture ng salad natin. Pero kayo po, kung ayaw nyo po ng nata de coco, okay lang po na hindi nyo lagyan. So, ayan, sinama ko na siya sa mga prutas. Then, ang susunod po natin gagawin, ilalagay ko na yung cream cheese natin. So, mas maganda po sana kung mayroong blender para ma-blend natin maigi yung cream cheese at saka yung fresh cream. Pero, dahil wala po akong blender, so, mano-mano na lang to. So, kung wala din kayong blender, so, gayahin na lang din po yung mga nakikita nyo sa video. Yun po palang fresh cream. Dalawa lang po kasi yung binili ko na fresh cream. Pero, na-realize ko kasi, 'di ba, kasi kapag hindi natin naubos yung salad. So, nilalagay ko po siya sa freezer para parang gawing ice cream. And then, na-realize ko kapag konti yung fresh cream, hindi maganda yung texture niya. So, mas maganda po na medyo damihan natin yung fresh cream. Kaya, sa susunod, kapag nagawa ko ng salad, medyo dadamihan ko na lang ng fresh cream sa susunod. And then, sabihin ko sa inyo kung anong kinalabasan. Pero okay lang din naman yung dalawa. Pero, napansin ko lang na mas maganda siguro kung mas maraming fresh cream. Nag-struggle po talaga ako every time nagagawa ko ng salad kasi ang hirap po talagang haluin ng cream cheese at fresh cream. Ayan, nilagay ko na sa mga prutas. Paghahalo-haluin ko na. Then, susunod kong ilalagay dyan yung ating condensed milk. Itong condensed milk na binili ko, 'di ba, 3. Pero hindi ko naman nagamit yung lahat. Yung 2 lang at kalahati yung nagamit ko kasi nung tinikman ko yung fruit salad, medyo okay na yung tamis niya kahit 2.5 lang yung ginamit ko. Ayan, hinalo-halo ko na. As in, sobrang sarap. Sobrang sarap ng fruit salad na ginawa ko kahapon. Ayan, ilagay na natin sa case. Kita nyo naman. Sobrang sarap niyan. Tinikman ko na kahapon. Kailangan ng kutsara.
Sobrang dami kong nagawang salad. Nasa 15 pieces niyang case na yan. Yun nga palang case na yan, nabibili yan sa, sa Daiso. Meron din yan sa Kiandu. Ayan. Hindi lang 15 pieces kasi kinain ko na yung iba. Kung hindi ko kinain, mas nasa mga 20 pieces siguro or 18 to 20. Thank you everyone for watching and see you on my next video. Bye!